Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa dulo ng kamalayan. Opo mga kapatid Islam, isang Muslim ay nag-aaral, meron siyang natutunan, meron siyang nauunawaan, meron siyang tinatawag na namumulatan. Kaya alam po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, patong-patong ang kanyang gabay sa tao. Kaya po dahil doon mga kapatid, ang kamalayan o tinatawag nating dulo ng kamalayan ay dapat naaayon sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, mga kaalaman ito, mga unawa ito, o kaya mga namulatan mo, na dapat na meron talaga siyang dulo. At ang dulo na yon, yun po ay makakaabot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iyon ang makakaligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom. Kaya po, niligyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng konsyensya para maituwid ang ating mga kamalayan patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ito isa sa mga pinaka-importante sa lahat na maabot natin ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging patutunguhan ng isang mga Muslim. Itong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Kaya po lahat ng mga ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha dito sa mundo, hindi niya po nilikha na walang kabuluhan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi namin nilikha ang langit at lupa, at ang anumang nasa pagitan ng dalawang ito na walang kabuluhan. Iyon kasi ang palagay ng mga yaong nagtakwil, kaya't kasawian para sa mga yaong nagtakwil mula sa apoy. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, yun nagpapatunay ito na lahat ng dapat nating malaman dito sa mundo, lahat ng ating maunawaan dito sa mundo, yun po, papunta lahat yun sa kamalayan. Kaya dapat ang dulo ng ating kamalayan ay makilala natin o masamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kasakiman o tinatawag na kasuklam, kasawian sa mga yaong nagtakwil na meron silang apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po kapag ikaw nagkamali sa dulo ng kamalayan mo mga kapatid, kasi nga iba-ibang yung pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan mo, mga alien, mga pinag-aaralan mo, mga fantasy, ang mga natutunan mo sa TV, sa mga cartoons, sa mga pelikula, na wala namang pakinabang, na wala namang papunta sa kabilang buhay, walang mapapakinabangan. Kaya tuloy, na-derive ang iyong kamalayan sa walang saysay. Kaya po, si Islam, alhamdulillah, tinuturuan talaga tayo at iniingatan talaga natin ang ating mga puso. Kasi nga, yan ang pinakamataas po na unawa ng tao. Na iniingatan sa mga puso ng mga mananampalataya. Kaya mayroong isang hadith dito. Sabi dito, an Abi Bakra radiyallahu anhu, qal khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri,
ala hal ballagtu? Qalu na'am. Qala alahum ashhad. Paballig asyahidul ghaib. Faruba muballighin aw'a bisami'in fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'd. Sa sinabi dito ni Abu Bakrah radiyallahu anhu, na sinabi ng ang propeta Muhammad salam nagbibigay ng sermon sa araw ng Nahr. Ibig sabihin Nahr, katayan. Sa time yan ng sa Hajj, mga ikatin. Alam naman natin sa Arafah. Sa Arafah, doon sila nag-ipon-ipon mga Muslim. Pagkasampo yan, katayan na yan, Yawman Nahrin tawag dyan. Sabi niya, mayroong sinabi siya, Allahumma shahad, o Allah, saksihan mo po, ipaabot ng mga saksi sa mga wala. Baka ang mga nagpapaabot, baka ang mga pinapaabutan ay mas higit pa na nakakaunawa kaysa nakakarinig. Tingnan nyo, ang mga pinapaabutan, mga kapatid, baka masigit pa sila sa nakakaunawa. O kaya, nahigit nilang namalayan. Kasi nga ito, isa sa mga, ang gusto natin ipaabot ang kaalaman para magiging kamalayan niya na, para nasanayan niya na, para namulatan niya na. Allahu Akbar. Ito ang ating gusto sa lahat. Itong pinatawag natin nasa dulo na ng kamalayan, mga kapatid, na maabot mo talaga ang totoo. Na galing talaga kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na galing talaga sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat mo yan maabot, kapatid, ang dulo ng kamalayan na totoo. Kaya mayroong sinabi rin si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُيُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Nga sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, mga yaong inaalala si Allah habang nakatayo at nakaupo at nasa kanilang mga tagiliran at nagmumuni-muni sa pagkalikha ng mga langit at lupa. Aming Panginoon, hindi mo po ito nilikha na walang saysay, kaya kaluwalhatian sa iyo at sa kailigtas mo po kami sa kaparusahan ng apoy. Allahu Akbar. Tingnan nyo, mga kapatid, ang kanilang kamalayan, mga kapatid, ay naghatid sa kanila sa pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaman nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ito nilikha lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa na walang kabuluhan, na walang saysay. Lahat po yan, tingnan nyo, ganun dapat tayo, mga kapatid, na dinala po tayo ng ating kamalayan sa pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, dapat ganun ang i-ano sa iyo. Kaya, lahat ng mga pinag-aaralan natin dito, mga kapatid, kung dadalhin ka sa tamang kamalayan, kahit mathematics pa yan, kahit English pa yan, kahit science pa yan, basta dinala ka sa tamang kamalayan, ay talagang ikaw ay magwawagi sa araw na paghukom. Ang iba kasi nag-aaral sila, gusto nila kumita ng pera. Wala problema yun. Basta dadalhin ka sa tamang kamalayan. Tingnan nyo, kung ikaw nag-aral ka nga pero naging malaking magnanakaw ka naman. Hindi ka dinala ng iyong kamalayan, kapatid. Ikaw po ay nagiging sakim. Kaya ang tamang kamalayan talaga, papunta sa paraiso. Landas ng paraiso ang kanyang tinatahak. Kaya mayroong isang hadith dito, mga kapatid, na inulat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilma illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, tariqal jannah,
Wa man abta bihi amaluhu wa lam yusri bihi nasabuh. Nainulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta sallam, wala mula sa isang lalaki na tumatahak ng landas para maghahanap roon ng kaalaman maliban na padaliin ng Allah para sa kanya ang landas ng paraiso. At ang sino mang pinabagal ng kanyang gawa ay hindi pabibilisin sa kanya ang kanyang talaang angkan. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya po mga pisistem, ito isa sa mga pinakamaganda. Kasi nga, ang bata pa lang, natutunan niya na ang mga totoong realidad. Na kapag ikaw mag-aaral mga kapatid, dapat iakibat mo talaga ang pananampalataya. Mag-aaral ka, example elementary, high school, college, o ano pa dyan. Basta kung naakibat yan ang pananampalataya, ay nasa tamang kamalayan po siya. Papunta siya sa landas ng paraiso. Kaya po, yan isa sa mga binibigyan talaga natin ng importansya yan. Kasi kamalayan yan eh. Alam naman natin yan, ang ilalagay mo na sa puso mo, ilalagay mo na sa utak mo. Kaya kung yung mga kaalaman, ang mga natutunan mo, puro mali-mali, mga kabuluanan, pinasok mo sa puso mo yan, auzubillah. Ang iyong kamalayan talaga, yun ang maghahatid sa iyo sa impyernong apoy. Kaya ang pag-alam, mga kapatid, ng tao sa kanyang sarili, sa kanyang kakayahan, at sa kanyang kahalagahan, ay kabilang po yan sa kamalayan. Kasi nga dapat, alam mo yan eh. Anong tumatakbo sa iyong kapaligiran. Sana hindi ka po dadalhin ng iyong kamalayan sa kamangmangan. Tingnan nyo, dinala sila sa kamangmangan. Gumagastos sila. Bibili sila ng mga pagkain. Naghahanda talaga sila. Tapos ihanda nila doon sa nuno, subhanallah. Doon sa nuno, ibibigay nila sa mga jinn. Anong nangyari sa kanila? Ibibigay nila sa mga engkanto. O kaya sa mga altar. Shirk yan eh. Kasi nga dinala sila sa maling gawain nila at nagiging kamalayan na po nila. Kaya hirap talaga kasi namulatan kasi namin, nasanayan na po namin. Iba magpapalusot pa, wala namang problema yan eh. Kung maniwala ko hindi, subhanallah, shirk yan eh. Kaya ang kamalayan nila mga kapatid sa kapaligiran ay napunta sila sa masamang kahihinatnan. Kaya ang mga ganun mga kapatid, alhamdulillah, mga Muslim talaga tayo. Tinuturuan natin ating sarili, tinuturuan natin ating mga pamilya na huwag kang magkamali hanggang hindi mapunta yan sa iyong kamalayan. Alhamdulillah, mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sadyang nagpadala kami sa lahat ng pamayanan ng isang mensahero na inyong sambahin si Allah at iwasan ang tagut o Diyos-Diyosan. Kaya't meron sa kanila ang ginabayan ng Allah at meron din sa kanila ang karapat-dapat hinggil doon ang pagkaligaw. Kaya't magsiyaon kayo sa kalupaan at saka pagmasdan ninyo kung papaano ang naging kahinatnan ng mga mapagbulaan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, hinihimok po tayo na magmasid-masid sa ating mga kapiligiran para meron kang matutunang kaalaman na magdadala sa iyo sa kamalayan. Kaya yun ang importante sa lahat. Ang kaalaman dapat mapunta sa tamang kamalayan. Hindi ang kaalaman mapunta sa kaligawan o kaya sa maling kamalayan mo. Tingnan nyo ang iba. Lumago nga sa kaalaman, lumago nga sa pera.
Dumami ang kanyang ari-arian, pero ang kanyang kamalayan ay kabuktutan. Kaya tuloy, iba na ang kanyang mga pinagsasabi, iba na ang kanyang unawa sa buhay, at magtuturo pa ng mga mali-mali sa iyo. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid, kasi usapin na ito, nakakatakot to. Lalo na sa panahon natin, lalo na sa pagtuturo sa ating mga anak. Hindi ka mag-isa sa pagtuturo sa iyong anak. Hindi ka mag-iisa kapatid. Maraming nagtuturo sa iyong anak, lalo ng TV ngayon. Lalo na ang cellphone ngayon. Nagtuturo din yan sila. Ang masama sa lahat, yung tinuturo, mga mali-mali, mga haka-haka, mga alamat, mga pantasya, kasinungalingan. Kaya mag-ingat ka kapatid, baka idadalhin ang iyong anak sa maling kamalayan. Alam naman natin, tingnan nyo, mga reborn, mga ipapanganak siya muli, subhanallah, malaking kasalanan yan Mga reincarnation, kasi mga maling akida yan maling paniniwala yan Maling mga prinsipyo yan sa buhay, mali. Kaya po, madudungisan talaga ang kamalayan ng isang tao. Kung ganyan siya, bata pa lang, pinabayaan na. Inaral niya mga hindi naman totoo, mga pantasya, mga fairy tale. Subhanallah. Kaya madudungisan ang kanilang kamalayan. Baka isang araw na lang masasabi niya na Diyos ako. Subhanallah. Tingnan nyo, marami natin maririnig dyan Nagsasabi na sila Diyos na. Kasi nga, nalason ang kanilang mga isipan na humantong sa kanila sa maling kamalayan. Kaya alhamdulillah, inutusan talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduhan nasu wal hijara, alaiha malaikatun ghiladun shidad, la ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, O mga yaong sumasampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya sa apoy na kung saan ang panggatong doon ay mga tao at bato. Meron doong mga anghel na mararahas na malulupit. Hindi sila sumusuway sa anumang inutos sa kanila at gagawin nila ang anumang mga ipinag-uutos. Ilan nyo mga kapatid, ganun na ganun doon mga kapatid. Iligtas natin. Kaya merong dito, may tafsir nga dyan Sa tafsir ni Ali bin Abi Talib, tungkol sa sinabi ng Allah, iligtas ninyo ang inyong sarili at inyong pamilya sa apoy. Sabi niya, turuan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak ng kabutihan. Isinalaysay ni Hakim sa Mustadrak. Tingnan nyo, turuan. Iyon palang pagliligtas natin. Para ang kanilang kamalayan mga kapatid ay galing talaga sa tamang pamamaraan. Galing sa tamang pinagmulan. Kung pinagmulan niya mga kahaka, alamat, mga kathang-isip, mga superstitious belief, subhanallah, ano na lang mangyari yan dyan sa atin? Tapos mga anak natin, sila pa naman ang kinabukasan. Kung sila nagiging pinuno, ano na lang mangyari sa atin? Ano na lang mangyari sa mundo? Puro walang silbi ang kanilang mga kamalayan. Gagawa sila ng mga malalaki, mga walang saysay na mga pag-iisip. Kaya ingat tayo mga kapatid, yan ang natin. Dapat dadalhin natin ang mga kamalayan muna sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya at sa ibang mga tao patungo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkilala sa ating Panginoon.
Alam naman natin, ang ating kamalayan na ito mga kapatid, ay merong mga palugit. May palugit yan, hindi pwede na susobra ka. Hindi mo kayang pasubrahan, hindi mo rin maunahan kapag naitakda na sa iyong kamatayan, ay talagang kukunin ka na ng Allah. Kaya ang kamalayan natin, yun ang natin. Dapat meron kang natutunan na nagamit mo talaga hanggang naging kamalayan sa tamang landas. Kaya merong sinabi si Prophet Salam dito, ang isa sa mga tanda na meron talagang palugit, na inulat ni Abdullah bin Amro, na sinabi na Prophet Salam, katotohanan, ang pagbabalik loob ng isang alipin hanggat sa hindi pa siya naghingalo. Kaya hanggang hindi ka pa naghingalo, kapatid, ay katanggap-tanggap yan ang iyong pagbabalik loob. Kung natutunan mo mga maling kamalayan, mga kapatid, ang natutunan mo, ibabalik ka diyang Diyos dito sa mundo, ilagay ka sa future o sa past tense, subhanallah. Mali-mali ang tinuro sa iyo ng pinikula, mga kapatid, mga nobela na yan. Kaya, dapat mga kapatid, ang dulo talaga ng kamalayan, mga kapatid, ay dapat matagpuan mo doon ang katahimikan. Lugar na kung saan naaabutan, lugar na kung saan hindi naaabutan ng ingay ng bumabagabag na puso. Dapat umahantong ito sa mataas na antas ng pang-espiritual at intelektual ng isang tao. Dapat ganun, mga kapatid. Yun ang inahabol natin. Kaya ang ating reliyon puno talaga ng kaalaman. Puno talaga ng mga hikmah, karunungan para ma-derive ka sa tamang kamalayan. Kaya nakatuon laging Islam sa pagpapataas ng ating kamalayan. Nakatuon talagang Islam. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Sabi niya, kadhalika yubayhinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sinabi ng Allah, gayon din ipinapaliwanag ng Allah para sa inyo ang kanyang mga palatandaan, baka sakali kayo'y makakaunawa. Allahu Akbar, tingnan nyo, ganun na ganun. Maraming mga pinapaalala, maraming mga pinapaliwanag si Allah, baka sakali kayo'y makakaunawa. Kung ang tao, mga kapatid, natuto na siya, naunawaan niya na, namamalayan niya na, Allahu Akbar, meaning, ikaw po ay insyaallah makakasama ka sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga dumaan ka sa tamang proseso. Hindi, wala ka pa nga natutunan, wala ka pa nga naunawaan, ginawa mo ng kamalayan mo, auzubillah. Marami na yang gumagawa ng ganun, kaya tuloy, naligaw talaga sa tamang landas. Napunta talaga sila sa impernong apoy. Kasi nga, alam naman natin, ang katotohanan ay mula sa ating Panginoon. Kung hindi ka maniwala, mga kapatid, ay ililigaw ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iniingatan talaga natin ang ating ating pag-iisip. Kasi nga, dyan po iimbak ang ating kamalayan. Iniingatan din natin ang ating religion. Kasi nga, para proteksyon yan na hindi madungisan ang iyong kamalayan. Inaingatan mo rin sarili mo. Para po pagdating ng kamalayan ay makapasok ka agad. Iniingatan mo rin ang kayamanan mo. Bakit? Kasi nga, kung mali ang iyong pinagpainanggagawa, nagiging magnanakaw ka, mandarambong ka, mangloloko ka, o ano pa dyan, kukuha ka ng yung mga kayamanan mula sa mga marurumi. Kaya audubillah. Kaya lalo na iniingatan natin ang ating mga dangal. Kasi nga, ang dangal na yan, mga kapatid, doon mo lubos maunawaan ang kamalayan. Kasi yun ang natin, ang habol talaga natin . Kasi ang dangal natin yan, hindi lang yan dito sa mundo. Pati na yan sa kabilang buhay, kapag haharap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang iyong dangal ay wala, ano na lang mangyari sa iyo? Iiyak-iyak ka na lang doon.
At ang iyak mo na doon, wala na pong silbi. Ha? Kasi nga, kumuha ka ng mga bagay dito sa mundo na wala ka namang dangal. Tingnan nyo, dito nga sa mundo kung nakilala ka bilang magnanakaw, aanihin mong pera mo kung mayaman ka na nga, pero wala ka namang dangal. Hindi mo kayang igastos ang pera mo sa iyong pagmumukha. Kasi nga wala kang dangal. Kaya po mga Muslim po tayo mga kapatid, dapat ang ating kamalayan mula talaga sa malilinis. Dapat na kunuha natin sa tamang pamaraan, sa malinis na paraan. Kasi nga yun po ang ating itatago sa ating mga puso, ang ating kamalayan na yun. Kaya alhamdulillah, maraming mga gabay si Allah subhanahu wa ta'ala, pati nga meron siyang pinapalabas, hinahango ang mga mananampalataya talaga. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri walladina kafaru awliya'uhum at-tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sinabi ng Allah, at si Allah ang tagapangalaga ng mga yaong naniwala at nagpapalabas sa kanila mula sa mga kadiliman tungo sa kaliwanagan. At ang mga yaong tumakwil ay kanilang mga tagapangalaga ay mga tagut. Nagpapalabas sa kanila mula sa kaliwanagan tungo sa kadiliman, sa kamatuwid sila makakasama sa apoy na kung saan doon na sila magpakailanman. Tingnan nyo mga kapatid, marami palang mga paraan si Allah subhanahu wa ta'ala para maligtas talaga tayo. Kaya po dapat ang ating kamalayan na yan mga kapatid, doon natin kunin. Kasi nga kaligtasan ng ating hangad. Huwag kang kumuha sa mga fairy tale na ipapahamak mo talaga. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay ka, Prophet Muhammad salam, ng mga mabibigat na mga pananalita. Tingnan nyo, kung hindi mo yan kukunin, mali talagang yung kamalayan. Kailangan mga bibigat na pananalita, ibig sabihin dapat sundin mo talaga. Katulad ng sinabi ng Allah, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sabi dito, katotohan kami ang naglalagay sa iyo ng mabibigat na pananalita. Tingnan niyo, mabibigat na pananalita, yun ang binibigay kay Prophet Muhammad salam na pinaabot niya rin sa kanyang mga kasamahan at umabot din sa atin. Yun po ang kaulan thaqila, mga bigat na pananalita. Doon po natin kunin ang ating kamalayan. Ang Quran at ang Hadith. Kaya po medyo mahirap ang Islam. Kasi nga, consider talaga yun na mabibigat na mga pananalita. Kaya kung alinsunod ang iyong ginawa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod ka lang kapatid, inshallah, hindi ka talaga malulugi. Papasukin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hardin na meron doong umaagos mula sa ilalim ng mga ilog na kung saan habang buhay na sila doon magpakailanman. Allahu Akbar. Kaya Allahumma amin. Ya Allah, sana maging totoo yan na kami kasali sa mga makakapasok sa kanyang paraiso. Wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Pangako ng Allah ay makatotohanan, at sino ang mas tapat pa kaysa kay Allah sa pagpapahayag. Kaya matapat talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung doon ka kumuha kapatid, ibig sabihin yan, nasa tamang kamalayan ka po. Kaya kung nasa tamang kamalayan ka mga kapatid, Allahu Akbar. Kaya ang dulo talaga ng kamalayan mga kapatid ay pagkilala sa ating nilikha at pagbigay ng kanyang mga pagbigay ng kanyang gusto. Kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ituring mo sarili mo na alipin. Kaya apat kilala mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga dito sinabi sa isa sa mga scholar natin na meron tinanong si Sahal
tungkol sa kanyang salita. Ang sino mang nakilala niya ang kanyang sarili ay talagang nakilala ang kanyang Panginoon. Kanyang sinabi, ang sino mang nagpapakilala sa kanyang sarili sa kanyang Panginoon ay nagpapakilala sa kanyang Panginoon para sa kanyang sarili na nabanggit sa aklat ng Hulyatul Awliya. Kaya kung makilala mo talaga ang sarili mo, kapatid, makilala mo talaga ang Diyos kasi nga nandito ka, ibig sabihin nilikha ka. At ang meron talaga tagapaglikha, manlilinla, mayroong manlilikha. Kaya dahil sa manlilikha na yon, makilala mo talaga na si Allah subhanahu wa ta'ala maalam, si Allah may kakayahan, si Allah lahat ng kanyang karunungan, may karunungan. Kasi nga, alam mo sarili mo nakikita mo Kaya, ibig sabihin mga kapatid, yun ang dapat maging dulo ng iyong kamalayan. Na makilala mo Diyos mo at sambahin mo lamang siya nag-iisa. Kaya, inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral at lahat ng mga naging nakakasagabal sa kamalayan mga kapatid, yun po ang kaligawan at ang kapahamakan. Lahat po yan mga kapatid. Kaya sino man ang gustong magpalaya sa kamalayan sa Diyos ay talagang naligaw talaga kapatid. Bakit gusto mo maging malaya? Nandyan na yan kamalayan natin yan Alam mo may Diyos na meron dapat kang sinasamba. Gusto mo maging malaya, tuloy, naligaw ka at mapapa-impierno ka pa. Kaya sana mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.